ina ni Mr. Kobe Paras, nagsalita na patungkol sa issue ng pagkakautang ni Mr. Kobe kay Kaylin. Mukha yatang nabaligtad. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Matapos nga na pumutok ang balita patungkol sa hiwalayan ni Miss Kaylin Alcantara at Kobe Paras, ay samot-sari po ang mga dahilan na naglabasan patungkol sa aligasyon at mga dahilan ng kanilang hiwalayan. Matapos magsalita ng ina ni Mr. Kobe Paras sa publiko patungkol po sa sinasabi nitong pananakit di umano ni Kaylin Alcantara dito po kay Mr. Kobe Paras. Matatandang ikinuwento at ilan sa mga bahagi ng love story ni Miss Kaylin ay talaga naman bukas sa publiko. Dito po natin nalaman na itong si Mr. Kobe Paras ay tumira dito po mismo sa bahay ni Miss Kaylin, kung saan nagdala siya ng mga gamit niya at sinasabi nga ng kapatid ni Kaylin na nagdala ng napakalaking telebisyon na PS5 at ganun din naman nagdala ng libo-libong mga rubber shoes sa kanila pong nasabing tahanan. Dito po ay libreng pinatira ni Miss Kaylin Alcantara si Kobe dahil according po sa kanyang mom na pinapagawa pa ni Kobe yung kanyang condominium na lilipatan. So dahil dito ay nag-ugat-ugat yung mga kwento at napakarami pong mga spekulasyon na naglalabasan. Sinabi po ni Miss Jackie Forster na si Miss Kaylin Alcantara ay nagmamakaawa di umano dito po kay Mr. Kobe Paras na balikan siya. At naglabasan na rin at nagsalita din ang isa sa mga tinuturong third party ng hiwalayan ni Miss Kaylin at ni si Kobe Paras na si Ryla Tomakin. Nagpa-unlock po siya ng kanyang interview. At tahasan niya pong dininay yung mga aligasyon na sila po ay magkarelasyon ni Kobe. Sabi niya, Kobe is not my type. I'm not into sports people. I'm into business people. I like a guy who can stimulate my mind. I want a guy who knows how to be a man. I don't want to teach someone to be a man. I need maturity. I want older guys. Ganon yung sinabi niya. I don't think you should ever say no to anything, but for me personally, I am about focusing on myself right now. She's added. While Tomakin does not know Alcantara personally, she said she wishes the Kapuso actress well. I wish her all the best. I wish her more projects, more love, more happiness, because girls usually get blunt for scrutiny. No, grabe, lalaki usually they get away scot-free. Sa babae, people are so critical. So, nagpa-unlock siya ng interview. Sa interview na yun, sinabi niya na talagang wala po silang relasyon ni Mr. Kobe Paras. Bukod pa rito ay lumabas din ang mga balita na mayroon pong milyones na utang itong si Kobe Paras towards Kaylin, na bagay na sinisingil daw di umano ni Kaylin na possible pa na mauwi sa demandahan kung hindi ito magbabayad. Pero recently nga ay hindi na rin po nakapagpigil ang ina ni Mr. Kobe Paras para maglabas ng kanyang saloobin patungkol sa bagay na ito. Sinabi pa nga ng isa sa mga YouTube videos nitong si Manay Chrissy Permin na hindi pa raw pala tapos ang SONA, State of the Nanay address. So, dahil po dito matapos niyang basahin yung kanyang lengthy na ginawa, yung kanya pong statement dun po sa IG niya na nagkakamit ng libo-libo at milyong views sa Instagram, ay matapos po niyang gawin ito, samot-sari po ang naging naglabasan, at talagang makikita mo na medyo nagkaroon po ng katahimikan sa part po ni Miss Kaylin Alcantara. Mas minabuti niyang manahimik at ipagpatuloy ang kanyang karera. Sa ngayon, si Miss Kaylin ay talagang umaariba po yung kanyang karir dahil sunod-sunod po yung kanyang mga projects, dahil meron siyang paparating na bagong proyekto na Beauty Empire, kasama po ang ilan sa mga magagaling na actress from
GMA. So, ito po, no? Ito, panoorin natin itong si Christopher Min. Manay Christopher Min, pasok. Karugtong ito. Nagulat na ako. Quit Kala ko nagpahinga na eh. Kama lang pala ito. Oo, may pagpapatuloy Merong pa pala. pagpapatuloy pa pala. Mukha yatang nagkaroon ng part 2 yung SONA. Ay. O, diba? State of the Nanay Address. Oo. Paano ngayon yan? Ano ba ito? Ang abong akala natin, ang huling kwento, tapos na. Naniningil si Kailin. Dahil nakitira na nga sa kanya si Kobe, nangutang pa. Oo. At ngayon ay maniningil ako, sabi niya. Oo. Diba? Pero lumipas ang ilang linggo. Eto na. Ayun. Nagkabaligtaran na po ang kwento. Ewan po namin kung alin dito totoo. Silang dalawa lang nakakaalam Correct. kung sino ang may utang kanino. Ayun. Kasi ayon kay Jackie Forster, si Kailin daw po ang may utang kay Kobe. Ay, siyempre version ito ni ano? Ni nanay. nanay. Ng Kaya nanay. anong version niya? Nag-ugat daw po ang kwentong ito nung minsan nabibiyahe si Kailin papuntang ibang bansa na ayaw niyang bumili ng ticket ng economy. Ang gusto niya ay business class. Wow. Pero wala siyang pambili raw ng ticket. So pinakiusapan niya si Kobe na ipangutang yung pambili niya ng ticket na ginawa naman ni Kobe na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Sino ngayon na may utang? Ay, si Kailin nga. Si Kailin nga. Oo nga. Kasi ang sabi niya naman, ipangutang mo ako. Oo, hindi naman sinabi na hanapan mo nga ako dyan ng mano. Eh, yun na nga yun eh. Parehas lang Ipangutang yun, mo ako. pangutang mo. Ihanap mo ako. Eh, isa rin yun eh. Kaya may utang nga si Kailin nga. Oh, di ba? Pero kung tutuusin mo, tumira ka naman sa bahay namin ng matagal na panahon. Kwentahan mo tayo. O diba? Tapos eto pa, marami nga po na naiwanan ng gamit si Kobe dito kay Kailin. Sa bahay nila Kailin? Yes. Meron pa raw na pagkalaki-laking TV worth more than 100,000. Uy, oo, At iba pang mga kagamitan na may value rin. Mga sapatos. Eto na. Sabi raw ni Kailin, get all your stuff here. Parang pinakukuha na sa kanya. Eto yung magpapapunta naman daw ng tao si Kobe. Wala naman tao sa bahay. Ano, Hindi parang kukuha? ayaw ibigay yung TV niyang pagkalaki-laki. O hindi Diba? kaya dapat mismo si Kobe ang kumuha? Oo. Pagbabahagi nga ni Manay Christopher Min sa kanyang YouTube channel na hindi daw di umano itong si Kobe Paras ang may pagkakautang kay Kailin at si Kailin pa ang may pagkakautang kay Mr. Kobe Paras nang minsan pong sila'y gusto mag-travel at ayaw daw di umano ni Kailin umupo sa isang ordinaryong eroplano at ang gusto nito ay business class. Pero according to Miss Jackie Forster sa kanyang statement na sinabi ni Kailin na ipangutang no ang ipambibili ng ticket para sa kanya at kasunod nito ay binabawi rin daw di umano nitong si Mr. Kobe Paras ang napakalaking television na naroon sa kanyang tinirhang kwarto sapagkat ito po ay nagkakahalaga ng 100,000. So dahil dito ito po ay nag-speculate at napakaraming reaksyon mula sa mga netizen na inaakala ng lahat na tapos na ang isyong ito. Pero hanggang ngayon ay talagang nagsasalita pa rin at talagang pumuputak pa rin ang ina ni Mr. Kobe Paras. Pero marami naman pong mga fans si Miss Kailin ang hindi makapaniwala sa ilang mga sinasabi ng ina ni Mr. Kobe Paras. Kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.